So, good evening po sa lahat ng viewers natin dyan, and magandang gabi sa lahat. So, nandito tayo sa loob ng Arroceras Forest Park, also known as the last lang of Manila. So, tatry nating lakarin yung Pasig River Esplanade kasi di ba nakarating na nga rito yung pinaka last phase, which is the phase 4. So, susubukan nating maglakad from phase 4 to phase 3 hanggang dun sa Intramuros. So dito sa Arroceras Forest Park, free yung entrance. So pwede kayo mag-ikot-ikot dito. So open to from morning till 12 midnight. So dito rin meron access papunta sa sa phase 4 ng Pasig River Esplanade. So samahan niyo ako, lakarin natin from here to phase 3. So mga around 1.6 kilometers din tong lalakarin natin. So from here, yan, papunta doon sa kabilang side ng tulay. Yan. Yan, tatahakin natin yung riverside ng Pasig River Esplanade. Ito nga palang kinatatayuan natin dating meron na ring existing river promenade dito. Bali, ang natatandaan ko, project din to ni Mayor Isko Moreno, part ng Arroceras Forest Park. So maganda rin na naiduktong sa national project. So yung nakikita niyong tulay is the Quezon Bridge. So papuntang Quiapo sa kabila. So itong nasa kaliwa is the Loton Pasig River Ferry Station. So hindi ko lang alam kung nag-operate to, pero ang alam ko magkakaroon yan ng Loton Park. Diyan, ayun na yung merong harang, dine-develop na yan. Yan, sinilip natin ng nakaraan at meron na rin siya mga development sa loob. So mini park din yan, part din yan ng ng development ng Pasig Bigyang Buhay Muli. So the Pasig River Esplanade. So ito yung national project for the Pasig Urban Development. So yung layunin is siyempre buhayin yung kalinisan dito sa Pasig. So dun sa kabila yung Piatti University. So yung ibabaw nito is the LRT1 railway. So dyan dumadaan yung tren ng LRT1. Yung kabilang side na station is the Carriedo. At dito sa kaliwa is yung Central Station. So yun, kung naririnig yung ingay, yun, dumadaan yung LRT train.
train papuntang Carriedo. So itong tulay naman, ito is the MacArthur Bridge. So yung papunta yun sa Carriedo Station, yung kabila rin. Tapos ayan, yung kabila is the pababa rin yan papuntang kung pagbaba mo dito sa MacArthur, ang alam ko bababa mo sa kanan yung post office. So may access din yan sa Pasig River Esplanade. So ito part pa rin ito ng phase 4, itong nilalakaran natin. So yung other side ng ilog dito sa lugar na ito is the Yushchenko Park. Maganda rin yung lakaran, medyo maganda rin yung pathway doon. Dinevelop din yun, alam ko, sa under the management of Yorme Isko Moreno nung time ng first term niya. So ginawang parke rin yung kabila. So pero local government project yan, which is ito namang Pasig River Esplanade is a national project under the current administration. Hi guys! Spider-Man! So dati dito sa kinatatayuan natin, maraming mga informal settlers dito na inilipat na sa ibang lugar. So para makapag-construct na yung proyekto, which is itong phase 4. Check mo muna, kinakabahan na ako eh. Tingnan mo sa may gilid, yung sa may data man. So ito yung pinaka Manila Post Office. Yan yung nasunog dati. So nire-rehabilitate dahil nga nagkaroon ng aksidente ng pagkasunog dati. So dito nag-start yung phase 4 ng Pasig River Esplanade. So ito is phase 2 na to eh. Then all the way to phase 1. Tapos yung pinaka last part is yun nga po, yung may access sa Fort Santiago, which is the phase 3 of the project. So sa umaga, alam ko maraming nagja-jogging dito, nagwo-walking, exercise. And sa gabi meron din. Pero syempre sa gabi mas marami yung mga namamasyal and photo ops dito sa tabing ilog. Tapos syempre mga food trip dun sa phase 3, maraming kainan dun eh. So ito namang natatanaw natin na tuloy is the Jones Bridge. Yan, isa dun sa pinaganda rin ng City of Manila nung time din syempre ni Yorme Isko. So nagkaduktong-duktong din sa national project yung pagpapaganda dito sa Riverside. Ang kagandahan lang, hindi lang sa City of Manila ang gaganda. So dahil itong project ng national government na Pasig River Esplanade ay 25 kilometers long, tatagos to hanggang Mandaluyong, Taguig hanggang Pasig. ...25 kilometers long, mahaba rin talaga. So halos wala pang 10% yung natatapos pala.
So today is Tuesday pero ang dami pa ring tao. And Tuesday pero hindi naman holiday, pero makikita niyo marami pa ring mga pupunta rito. Sino ba yun? Hello! Kaya ka pa rin ito. Asa mo ulan daw talaga. Alam ko sa mga tao. Ang weird din mo kasi pinalita na. Oo. Parang gusto ko talaga na. So isa rin sa magandang mga makikita dito yung mga mascot. So pwede tayong mag picture taking. Ayan. Minsan maghuhulog ka lang ng coins para at least parang token dun sa effort nila. Parang pinagkakakitaan din nila, pero yun, nag-enjoy yung mga bata at yung mga gustong magpa-picture dito. So nandito na tayo sa phase 1, which is dalawa kasing level to. So dito tayo dadaan sa baba. Pero meron tong upper deck. Pero dito muna tayo sa baba dumaan. So itong side na to, maganda rin tong part na to. So meron dito mga kainan din. So ito yung pinaka unang itinayo na part. So kaya medyo maganda yung entrada dito eh. Ito yung pinaka main entrance ng Pasig River Esplanade. So siguro ito yung pinakamaliwanag na part ng Pasig River Esplanade, itong phase 1. So marami silang pailaw dito dahil maraming establishment. Para sa'yo, Maro. Ano yan? Pagkain. Sarap yan. Alam mo, binabaril ko. Alam mo, may baril. Naka-dyer. Duty muna daw tayo. Tama po, hindi. So yung natatanaw natin na tulay is the Binondo Intramuros Bridge. So itinayo ito under the past administration, President Duterte. So ito yung pinaka China Aid Bridge, so bigay ng China to sa Pilipinas. Dahil yung kabila niyan is the Binondo
At itong kabilang side is Intramuros. So funded by China yung proyekto na to, na ayun, naglalayon na pabilisin yung transportation. Kasi dati doon lang sila sa Jones Bridge nakakadaan. So itinayo to para mas mapabilis yung transportation system ng from Binondo to Intramuros. Saan ko nagmamahal? So may mga fun rides din. So ayan, meron pa rin dito mga iba't ibang mascot. So mag-enjoy din yung mga bata dito pag naggala dito. May tao yan. Beep, 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 beep. Ayan. So paparating na tayo dun sa phase 3 ng Pasig River Esplanade, which is ito na nga yung nakakonect sa ayan, sa Port Santiago side entrance. So doon nga tayo nagdaan kanina, papasok dito. So pabalik tayo doon dahil doon din naman tayo nagpark sa Port Santiago. So mukhang malinis ngayon yung mga palipaligid natin dito, ano? Kasi last time na nagpunta tayo, medyo maraming kalat. Abisi, maganda kayo ba? So maraming ditong ano din, buskers yan, no? Kagaya yan, kumakanta. So pwede ring maki-sing along. So maganda rin talaga yung proyekto. Siyempre maganda rin yung layunin. So ayan, sana mapanatili yung kalinisan at ma-maintain yung lugar. So security wise, nakikita naman natin may mga security na nasa area, may mga police visibility. So ayan, parang wala namang mga instances dito na nadukutan or nagkaroon ng mga untoward incident dahil sa may mga masasamang elemento. So ayan, siguro nababantayan naman kasi may mga pulis ako nakikita na naka-station sa mga iba't ibang lugar dito sa Pasig River Esplanade. So today is Tuesday. Hindi naman holiday pero napakarami pa rin tao dito sa Pasig River Esplanade. So magsi 6:30 pa lang ng hapon. So makikita nyo marami na. So mas dadami pa yan mamaya. Hanggang 12 midnight yung mga food stall dito eh. Pero alam ko nakakapag-stay more than that kung maglalakad-lakad ka lang naman. Pero yung mga kainan nagsasara sila ng alas 12 ng ating gabi. So pwede ka rin namang magbaon kung nagtitipid ka dahil hindi naman nila pinagbabawal kumain dito sa mga lamesa. Kung may dala kang pagkain or drinks. So diskarte na lang din para makatipid at the same time makapag-enjoy din yung pamilya kung pupunta kayo dito. So yung sa left side is ang pader ng Port Santiago.
part ng Intramuros. Ayan. Ano, madam? Try nyo na ito, madam. Yung talaba ko, madam. Matataba na yan, madam. Mataba na siya, no? Ayun, madam. Yung glutatayin yan, madam. Isa, ikaw magkano? So nandito na tayo sa side entrance ng Fort Santiago. So yan, pumasok tayo sa loob ng Fort Santiago. So yun nga pala, sa mga gustong pumasok sa loob ng Fort Santiago, syempre may entrance. Ang entrance is 75 pesos. Pero pag mga senior citizen and PWDs, 50 pesos. Po. So maraming estudyante rito nagtitipon-tipon, siguro gumagawa sila ng mga projects. Ayan. So kanina nga pala ginanap dito yung Miss Environmental 2025. So ito yung pinakaloob ng Fort Santiago. So maganda rin sa gabi, hanggang 9 o'clock alam ko open sila. So marami ring pwedeng pasyalan dito. So meron dito pwede kang mag pigeon feeding. Yan, bibili ka lang ng mga pagkain, 50 pesos. Tapos bababa yung maraming pigeon. So may enjoy lalo na kung may kasama kang mga bata. So malawak din itong Fort Santiago. Yan, kung makikita nyo yung mga ruins ng mga previous ano ba tawag dito, kasi kinulong dati yung ating di ba, mga kapwa Pilipino. Ayan. At syempre yung pinakakilala natin is yung pinaka national heroes natin, si Dr. Jose Rizal. So kaya maraming turista rito, yan, nakagaya niya na maraming mga foreigners na pumapasyal kasi alam nila na dito maraming memories yung ating national hero. So dun sa wall na yon, dun yung pinaka may dungeon doon. Doon yung pinakakulungan ng mga captives nung panahon ng Kastila. So nandun din yung pinagkulungan kay Dr. Jose Rizal hanggang sa yun nga, 'di ba? Binitay siya or binaril siya doon sa Bagong Bayan. Nakalapit lang din dito, which is yun nga po yung Luneta Park ngayon.
So yan, sa mga gustong pumunta rito sa Pasig River Esplanade, vice versa, pwede kayo dito pumunta muna sa Port Santiago, dito kayo mag-park. Tapos mayroong access nga dun sa side na dulo na rin to ng Pasig River Esplanade, hanggang lalakarin nyo siya hanggang dun sa Arroceras Park. So another option is dun sa may Arroceras Forest Park, doon ka na mag-park ng sasakyan nyo, tapos maglakad ka naman pabalik dito. So ang kaibahan lang, pag dito ka sa Port Santiago, entrance, yun, may bayad 75 pesos, pero may extra kumbaga may extra amenities, parang ganun. Makakapasyal kung may mga kasama kang hindi pa nakakapasyal dito sa Port Santiago, may enjoy nila yung pagpasyal. Nga pala, yung parking kasi dito sa Port Santiago is hanggang 9 o'clock lang. So take note na lang yun sa mga gustong lumampas sa 9. Ayan, hanap na lang po ng ibang parking. Ayan, so ang ganda rin ng vibes talaga dito, no? Paggabi. So ito ay tinatawag na Plaza de Armas. So mga ruins na lang to, no? Mga wall na lang. So siguro dati may mga roof to, may mga bubong. Ayan, pero ngayon, etong part na to, yan tinututukan ng camera. Diyan yung mga parang holding area, no? Bago kabitayin. Yun, dyan nga yung pinaka-statue ni Rizal na nakatayo. Siguro few moments bago siya mag-marcha papunta ron sa Bagong Bayan. So sarado na yung pinaka mausoleo ni Rizal. Ito nga yun, So nagsasarap pala na mas maaga yun kasi sa buong Port Santiago. So yun, matatanaw nyo dun sa pinakamaliit na pinto. Ayun, Pasig River Esplanade. So ito, dito na kulong si Rizal nung morning bago siya bitayin. Pero yung pinaka, ayan, nung dinala siya dito from Dapitan is doon siya kinulong. Dito pala. Yan, dun sa kanina dinuro natin yung pinaka quarter ni Rizal. So bababa tayo dito sa dungeon entrance. Dito yung kulungan ng mga ng mga captives, ng mga Kastila nung panahon nila. So dito kinukulong, So entrance to ng underground na kulungan. So may picture pa dito ng early 20th century. So ayun. So tara, pasok tayo sa loob. Tingnan natin. So mababa yung daan, yuyuko tayo. Yan, muntag pa ako. And so ayan, may konting illustration din. So parang mga torture chamber pala to. Dungeon of Port Santiago. So ginamit din pala ng Japanese period.